Mga kada, let's welcome our dear kada couple, Joe and Tina Beniza. Good morning! Good morning and welcome to Kada Umaga. Eto na! Bati muna kayo sa mga kada natin bago tayo magdire-diretso dito sa nakakilig na love story. Come on. Hello po mga kada. Good morning po. Good morning po, mga kada. Gusto kong umpisahan dito, na-intriga ako eh. Saan mo galing yung number ni Joe, Tina? Actually po, meron kaming common friend. Yun. Tapos, lagi niyang akong kinakamusta. Parang sabi niya sa friend ko, kamusta ka? Tapos maraming space. Tsaka si Tina. Oh. Pero hindi po siya nagte-text sa akin. Tapos ikaw ang nag-message sa kanya. Opo, kasi sabi ko, bakit mini-message niya yung friend namin? Tapos ako wala. Tapos sabi ko, ako na nga yung number, baka torpe to, ako na lang Kasi lagi niya pong, kinakamusta ako sa friend. Pero sa akin wala. Tapos sabi ko, sige, akin na yung number, ako na magte-text. Tapos yun po, nag-send po ko ng hi. Hi lang. Opo. Wala na yung maraming Wala yung space. space. Wala. Ngayon, etong si Joe, Si ang Joe. nireply. Joe, ikaw naman, no? Ang reply ko po nun, parang, you got the wrong number. Try again. Parang iba. Wow, Anong naramdaman mo ng Tina? Ano po, ang explanation naman niya kasi po, parang madaming nangloloko sa kanya. Nagpa-prank. Ganon. Sabi ko sa kanya, hindi, ako talaga to. Ako to si Tina, yung sa office mate mo, ganyan. Tapos, nung binigay ko na po yung Facebook ko, doon na po siya naniniwala. Kasi marami daw pong nagpa-prank sa kanya. May mga scam minsan, message na scam or prank, yung mga ganyan Opo, na hindi parang natin ganun. alam, diba? Nagulat ka rin doon. Kahit ako magugulat ako na Opo. you got the wrong number. Try, Diba? try again. Oo, teka lang. Buti na mabait itong si Tina. Nag-explain eh. Diba? Tapos doon na nag-start Opo. ang inyong love story. Opo. Tapos nag-date. Pwede bang Oo. kwentuhan nyo Kwentuhan kami nyo the first few days yung dating ng inyong... stage, oo. Yung mga parang ilang weeks kaming chatmate. And then we decided na parang mag-date, ganyan. Then that time, napaka-simple lang, parang kain lang and then usap lang sa may isang mall, parang sa veranda ng isang mall. Then that was it, parang magical nga siya kasi parang nothing in grande or what. Parang it's just a simple talk pero sobrang naging memorable sa akin. Sobrang Anong nakita nag-click mo kay- kayo, no? Anong nakita mo kay Tina, Joe? Are we talking about physical aspect or? Both. Both, Both. lahat. Gusto, pakiligin mo kami. Yes. Go! Sa physical niya, nung tinitignan ko pa lang yung pictures niya sa Facebook, yung smile niya. Yung smile tsaka yung mata niya. Nagsismile din yung eyes niya. And then nung nakilala mo na siya, anong pinaka nagustuhan mo sa kanya? Nagustuhan ko yung nag-e-effort siya. Kasi nung first date namin, parang sinabihan na siya nung common friend namin na ayoko sa tahimik. Ganyan. So nung sabi niya parang hindi daw siya ganun. Pero nung first date namin, talaga nag-e-effort siya. Eh minsan, medyo movie critic ako. So alam ko kapag nag-acting yung So yun nakita ko yung time na yun parang sinusubukan niya maging talkative, pero hindi siya ganun. Pero yun, nakita ko na effort, ganyan. And sobrang simple. Ikaw naman, Tina. Ikaw naman, Tina. Anong nagustuhan mo sa kanya? Nung una po, nung hindi pa kami magkakilala, parang tinutukso po ako sa kanya. Lalo na yung common friend namin, sabi ko, yung tingin ko sa kanya maputi, malinis, mabango, yun yung mga gusto ko po sa isang guy. So yun, nung sa office, parang lagi ko siya tinitignan, ganyan. Tapos nakikita ko na medyo hawik niya po kasi si Alden. Tingnan ko nga. Wait lang. Tingnan natin. Patingin nga, Sir, Joe. tingnan mo naman yung camera to. Patingin Magpapogi nga, ka Joe. daw. Sige naman. Nung hindi pa kami tumatawa kasi Napapalakpak sila, mama. Kinilig din ang kadas ka. di na po mukha, hawig lang. So parang sabi ko, May dimples kasi. sabi ko, ang pogi naman ito, ganyan. Tapos parang sabi ko sa friend ko, anong pangalan nun? Sabi niya, Joe. Tapos yun, nag-uusap na rin pala sila about sa akin. Ay. Tapos yun nga po, kaya po nung sabi niya, kamusta si
Tapos ang daming space si Tina. Okay, Sabi tapos ko, ayun na. ayun na po. Yun na yung Nag-start. start. Ayun na. Oh, diba? Start. So, nagligawan na. Yes po. So, naging kayo na. And eto na, dito na tayo sa challenging part. Pwede bang kwentuhan nyo kami nung unang beses nyong nalaman na eto nga, may cancer itong si Tina? Tina. Yung sa akin po, nung nalaman ko, kasi I was driving papunta sa hospital. And then, tinawagan niya ako na cancer nga daw yung, inihintay pa kasi namin yung result ng mga test niya. And then, cancer nga daw yung, yun, iyak po ako ng iyak noong time na yun. And parang gusto ko ng, parang sinisisi ko lahat. And that time, sabi ko, is it still worth it to continue? Parang ganun. Pero nung pagdating ko ng hospital, she's the one who gave me hope. Kasi siya yung mas malakas loob. Ako yung parang sumusuko. Pero nung nakita kong siya mismo matibay, sabi ko, kailangan ko rin matibay. Maging matibay. Yeah. Matagal na kayo nito, Joe? Yes po. How long na kayo nung time? 7. 7 years. 7 7 years. years together. matagal, Pero tagal hindi na. ka pa nag-propose. nung Hindi time. pa. Kasi ang gusto ko, parang, sabi ko nga, parang sa babae kasi dapat isang beses ka lang makaranas ng proposal and wedding dun sa tamang tao. And that one moment should be something na parang memorable. Kaya, I've been planning the perfect, kung hindi man perfect, parang extravagant, kumbaga, na proposal and wedding for her. Pero malayo pa yung means ko nun. So, yun, God gave me some blessings and means kaya tinodo ko na, proposal and wedding. Ikaw, Tina, nung time na nalaman mo nung nasa hospital, kumusta nun? Actually, umiyak po ako. Pero I think God already comforted me na parang okay lang yan. May plano ako, yan yung will ko sa'yo. Parang, and thankful po ako kasi parang pakiramdam ko, nagkaroon ako ng bagong purpose sa life. Which is to give hope sa mga kagaya ko pong may cancer, to inspire them to continue na hindi matatapos yung buhay namin sa cancer. Kumbaga may life pa rin po na meron sa amin. Yes, Tina. Nung tumawag ka kay Joe na sinabi mo yung balita, umiiyak ka rin. Opo, umiyak naman po ako. Tina, paano mo nananatili ng strong? Kasi I can relate because I'm a cancer survivor as well. So I remember exactly when they told me, oh, you have cancer. So when you get diagnosed that way, and especially sa harap-harapan, kailangan tayo maging matibay para din not lang para mag-heal tayo, pero para din sa mga nasa paligid natin. Nung time na yon, since hindi pa naman nag-propose to si Joe, anong naisip mo? Kasi nung time ko, when ako yung sinabihan na you have cancer, ganyan, ang layo-layo doon sa yung love life, ang layo-layo lahat, 'di ba? Parang ang goal lang natin ay mabuhay. Pero syempre To survive. mag-survive, 'di ba? So may mga tao sa paligid natin na sila nagsasuffer. Anong ginawa mo para ito si Joe ay naging super engganyo pa rin sa love story niyo? To be strong also. Actually po, sa loob-loob ko, parang kagaya sa mga palabas, 'di ba? Pag may cancer, pinapalayo yung yung Mahal sa buhay. kasi masasaktan. Opo. Pero ako po kasi that time, parang naniwala ako na parang ito yung plan ni Lord para sa amin. Yes. Na sinabi ko naman po sa kanina, okay lang kung give up ka na, naiintindihan ko kasi ang hirap po talaga eh. Pero siya po mismo, gusto niya i-push na nung unang day, yung mga first 2 months ko po from the hospital, medyo bedridden ako. Siya po yung nagpapaligo sa akin, nag-ano ng papakain, and then yung mga medicines ko. So, sabi ko, parang Lord, ito na talaga yung binigay mo sa akin, magiging kabiyak ko. Yeah. So, yun, nung sinabi naman po niya na gusto niya, ayun, na naman po ako, na-comfort ako na pa rin. Kasi nag-hope pa rin naman po ako na mag-survive Yes, correct. that time po. Pwede bang ikwento nyo sa amin, Joe, yung
moment na yun, yung experience na yun, nung nagpapagamot si Tina? Mahirap. Actually, adjustment kasi galing kami sa life na travel dito, travel doon. Tapos, marami kaming ginagawa na pinupuntahan or yeah, something like that. Tapos nung time na yun, since lagi kami nasa ospital, yan, parang weekly, bago siya nakalabas ng hospital, pumunta kami. Test doon, test dyan. So, it was a big adjustment. Pero kung hindi man kami bumalik sa normal, I still pray na maging magkasama kaming tumanda. To be strong together also, Yes. di ba? At eto na nga, naisipan mo nang mag-propose dito kay Tina. Ikwento mo Ikwento naman mo sa na. amin ang preparation nito proposal. Kasi sabi mo kanina, gusto mo, Extravagant. yes! Oo. I have better plans nung hindi pa siya nagka-cancer. Pero nung nagka-cancer siya, so medyo limited yung pwede namin gawin. Like, hindi siya pwede sa crowded places. Di rin siya pwedeng bumiyahe ng malayo. Mga airplanes, boats, hindi siya pwede. Tapos kaagaling niya lang kasi sa being bedridden. So, nag-a-adjust pa siya. So, I thought about something that came from a book. Kasi writer to eh. Yes, nabalitaan ko. So, yun. I rented a garden, parang private garden, tapos private dinner, then violinist, tapos yung mag-aayos ng mga proposal Signage, mga yeah. ganyan. Oo. Tapos yun, when the time came, alam niya na magpa-propose ako. Na-feel mo na, Tina. Oh, Tina! Nahalata ko na si Joe. Hindi, sabi ko rin sa kanya, kasi po, kalbo ko nun, as in, sobrang kalbo ko. Sabi ko, sana pag mag-propose ko naman, sabihin mo, para mag-wig ako. Tapos, Para mag-aayos kasi tayo, diba, sabi ng ko, syempre, for the lifetime, yun na yung magiging video and photo. Yes. Sana naman kahit pa paano may ayos ako. Sabi ko, pag yun na yun, sabihan mo lang ako, mag-ayos ka, ganun. Pero hindi ko alam kung ano yung setup niya and all. Pero Kung alam, kailan din? hindi po, alam ko na kasi sinabi niya, mag-ayos ka sa ganitong day. Yun na yun, alam ko. So, yun po, bumili po ako ng dress, tas ng wig na pink. Opo, yun. Wig na? Na pink po, na mahaba. Bakit pink ang Bakit napili pink mong gusto mo? kulay? Ano, parang girly-girly lang po. Ganun. Cute, no? That's nice. Mag-explore din. Opo, yun. So, yun, alam ko na po. Pero hindi ko alam yung setup kung kung garden ba or tsaka... Wala pa, Magiging wala ka pa surprise. nabivisualize. Wala pa po. So, nagulat din ako nung sabi ko, ang ganda, parang ganun. Pero pag sinabi niya, mag-ayos ka ha today kasi nga may pupuntahan tayo. Hindi mo sinabi, yun ba yun? Tinanong mo? Hindi, feel ko yun na po yun. Kasi ganun. Oo. Ulitin mo Magpa-propose ka na? Baka trip eh. na ba? Na-feel ko lang po. Ayoko kasi magtambak sabihin niya, ay hindi pa. Oo nga. Mahirap na, no? Mag-ayos lang. Oo. Opo. Paano nung nabago? Etong challenge na dumating sa buhay nyo, paano nabago yung relationship nyo sa bawat isa? Sa isa't isa? It made us stronger, of course. Parang, kumbaga, kung ito nga na kayanan namin, what more yung iba? Yes. So, nothing can stop us na, kumbaga. Yes. Dahil ikaw ay writer, Tina, kung magiging title siya ng book, etong love story nyo, anong title Ganda yan. niya? Siguro po The Bad Boy That I... kasi po po siya dati. Talagang, hindi naman yung bad boy na basagulero. Yung parang yung maraming dinidate. Ha? Joe! Joe! Before pa kami. Before Okay. po So, ang magiging kami. title ay? The Bad Boy That I Love. Ganun. Parang ganun po. Kasi yung mga sinusulat niya, puro lagi may bad boy. Ganyan. Opo. Kaya ganun. Ayun. Parang bad boy na naging siya. Sana hindi Kasi- lang book, movie na. Kasi po, parang di ba yung mga good girl, parang
ano nila na yung bad boy magiging good boy before dahil sa kanila. Parang ganyan yung mga hope ng mga hopeless romantic na mga babae po. True. Yan. Naisulat mo na yun? Opo. Hindi, yan ba yung si sa ano? amin po hindi. Pero yung opo nasulat. Sino si Jadon Flores? Jaden Lopez. Jaden Lopez. Lopez po. Opo. Yun. So, parang ganun din po. Kaya parang Jaden Lopez siya ng buhay ko. Kasi from bad boy, parang naging good boy siya because of yung partner po niya si Candice. Ayun. Pero hindi yun because, sabi nga nila, kung gusto mong makikita mo kung love ka talaga ng tao eh. From being a bad boy, sila mismo ang mag-change nun to being a good boy good for person, you. correct. Di ba yung iba parang, minsan kasi inisip natin, uy, ang sarap na parang, ito mapapa-good boy ko to, di ba? I will May ganung change it, thinking no? di ba? Pero ang mas masarap sa feeling na sila mismo nagbabago ng sarili Yung kusa na kasi lang, mahal. di ba, yung lalaki mismo magpabago dahil sa mahal niya. Opo. Ito na nga ang Ganda ng pinakahintay story. natin, amiga. Yes, ito na. Time na for you both to read to each other yung mga feelings na minsan hindi natin sinasabi yan sa isa't isa, especially sa mga setup na ganito, nasa harap ng lahat. So, sino mauna sa inyo? Joe, Ako na lang Si po. Joe na mauna. na-pressure ka ba dito? Writer pa naman itong si Oo. Oo nga, writer si Tina, Kaya nakaka-pressure. maikli lang. Love. Thank you for saying yes to be my wife. And thank you for always fighting your sickness. Every day is a gift for me, ever since I met you. Lalo na ngayong mag-asawa na tayo, I want you to know again that despite you having cancer, it will never stop me from loving you. Mas lalo pa nga kita minahal. I will love you for the rest of my life. Nothing will ever come between us. I will always be with you. Life may become harder, but spending it with you is the reward. I want to grow old with you. Thank you for everything. I'm ready to face tomorrow. Basta kasama nating dalawa ang Lord. I love you. Sana all. Oh, Ito naman, kung nabasa na po ni Joe ang kanyang letter for Tina, si Tina naman ang magbabasa ng letter for Joe. Okay po. Love, thank you sa lahat-lahat. Alam ko hindi tayo perfect bilang mag-boyfriend and girlfriend at ngayon bilang husband and wife. Pero grateful ako kasi palaging nandyan si God sa atin para maging maayos yung marriage natin. Thank you kasi kahit hindi pa tayo kasal, tinupad mo na yung pangako mo na in sickness and in health, na nandyan ka. Thank you kasi kahit 8 years na tayo, hindi nawala ang pagmamahal mo sa akin. Salamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal mo. Prayer ko na gumaling na ako at mas lalong lumakas ang faith natin kay God. I love you. Anong request ng kada squad? May request na kiss. May narinig ako eh. Ako din may narinig. Kiss daw. Kiss daw. Louder. Sige na nga, kahit hug and kiss. Oh. Since naghalina na ito na para naman makapag-unwind kayo, meron kaming free date sa inyo from Forest Crest Nature Hotel and Resort. Ituloy na yung kiss na yan, ha? Magkapamilya na ng bonggang-bongga to. This is for you. Napayak yung ibang kada squad oh. Magkaroon kayo ng overnight accommodation for 2. Meron din kayong free breakfast, free massage, free use of the wave pool. And hindi lang yan, para mas lalo ka maging always healthy at beautiful. Ibibigay namin sa iyo ng Sari Skin products. Meron tayong dito shampoo, conditioner, lotion, serum, sunblock, at iba pa. Ayan, para sa iyo to. Thank you po. Tina, Enjoy. kamusta naman ngayon? How's your situation yes. now? Yes. Ngayon po, tuloy pa rin po yung treatment ko. Pero so far, lumiliit naman po siya. Yes. Good news, diba? Opo. Meron ba kayong mensahe? Kasi itong love story nyo ay kakaiba. Siyempre, maraming matututunan yung mga kada natin. Meron ba kayong gustong i-share sa kanila na meron din pinagdadaanan sa kanilang love life, love story? Joe? Siguro ang message ko is, if you love someone and
tingin mo kaya mo ibigay ang lahat dun sa taong mahal mo, don't hesitate. And most important of all, love someone na kasama mo si God. And you will succeed. Love it. Always, the foundation of our love. May gusto ka ba idagdag? Ikaw, Tina, kasi like katulad ng mga pinagdaanan natin, Yes. sometimes people give up, di ba? Yun. So, ako po kasi marami na rin po akong nakitang mga cancer patient. And usually, yung mga post nila is parang nanghihina ng loob. Kaya ako po, I always encourage yung mga kagaya ko po na there is hope, there is future for us. Na ngayon, advanced na po yung technology. So, mas malaki yung chance na mag-survive po tayo. And, syempre po, kailangan malakas po yung faith natin. Kasi kung panghihinaan tayo ng loob, yung body natin mismo yung magi-give up. Correct. Ayun. Ano lang, di ba? Ginagawa lang kayong instrument ni God to be the message, to be the hope para sa mga tao na nagiging hopeless na with this kind of situation. And thank you for sharing your love story with us. Sana meron ding dumating na Joe sa buhay namin na sinagot na yung in sickness and in health, di ba? Na hindi pa kinakasal, di ba? Correct. Na hindi mag-give up agad-agad sa amin. Again, thank you, Joe. Thank you so Tina. Maraming salamat. And we'll pray for you. Diba? Basta maging matibay lang. Hi, mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page.